Hindi ko na kaya. Pagbilang ko ng 3, mag-move on ako sa'yo. 1, 1.25, 1.5. Kimi! Alright. Ang hinihin mo dyan, te. Kalaw-lawan talaga. Okay, so mag-ano tayo. Mag-move on na tayo. Chares. So, for today's video, welcome back sa aking channel. So, mga kakapanood lang po si Eman. Maligtad po ako ng dolls, as you can see. And meron ako mga Funko Pop dyan. So, I'm a toy collector / illustrator / aspiring photographer. Sa akin na lahat. Ano pa ba hahanapin? Kimi! So, ito na enough the chika. I-unbox na natin siya. Actually, last year ko pa siya nabili. Pero, hindi kasi ako agad-agad nag-unbox ng mga dolls ko. Kasi naniniwala ako na dapat pag nag-unbox ka, dapat may achievement ka, dapat may nagawa ka talagang sobrang ganda, ganyan. Para naman worth it yung pagwawasak mo ng mga lagayan. Kimi! So, ito na. Huwag na natin patagalin. Ito Two Weevils! Ayan. Ang laki ng box. Nangihinayang akong itapon yung box after ng unboxing. Parang pwede ko siyang gamitin pag may purpose. Pag nagregalo ako, di ba, pwede ko siyang ilagay dyan. So, ayan. So, this is Kirsty and Casey. Actually, hindi ako sure kung sino dito si Kirsty. I think si Kirsty yung walang band-aid sa ilong. Tapos si Casey yung may band-aid sa ilong kasi nga nagpa-nose job siya. Sila yung mga antagonist ng Bratz TV series. Sila yung minion ni si Birdie Maxwell. Ginawa si Birdie Maxwell as parody kasi para siyang si Barbie dun sa multiverse nila Bratz. So, kaya gano'n na lang yung kulay nila. As you can see, sobrang yung ginamit nilang color palette malapit sa color ni Barbie. And based sa aking nabasa sa Google, eto ang kulay na ginagamit ni Barbie. So, ayun. Sobrang cute nito, as in, meron siyang brush na kasama siya ka-doll stand. Walang extra outfit. Yun lang talaga. Pero, sobrang lapit ng itsura niya dun sa series. As in, dun sa cartoons. So, unbox na natin! Natanggal ko na siya. Medyo nahirapan ako ulit pagbukas. Daming tape. Pero ito na siya. Ang cute niya. Ay! Malaglag yung cutter. Ito na siya, mami. Ang cute. Wala pala akong microphone nung intro. Paano to? Nabuksan ko na to. So, paano to, B? Wala no. Chares. Tuloy na natin. Pati nyo ko sinabihan, hindi pala ako gumagamit ng microphone ng intro ko. Para naman kayo ibang tao nakakaasar. Kimi! Wait lang, tanggalin pa natin ibang rubber band. Ayan siya mga ate ko. Wala talaga siyang extra outfit na kasama. Doll stand at saka yung star brush lang. Pero arte. Feeling ko yung nagpamahal dito, yung box, kasi ang laki.
Pero pwede mo siyang gawing background pag gusto mo ng mga photography so pwede siyang diorama. Ayun. This is Nebra from the Pride Month 2-pack. Si Nebra at saka si Phoebe. Ay, si ano pala, si Nebra at saka si Roxy. Ayun. Comparing yung katawan nito dun sa Twivels. Yung kamay lang, parang yung kamay lang naman yung pinagkaiba. Tsaka mas rubbery yung texture nito kumpara dito sa isa. Yun lang. Pero yung articulation same pa rin. Oo. So, eto sila. Ang cute nila. So cute! Diba? Ang cute nila. So, yung articulation sa kamay, sa arms, ayan siya. I just don't get it. Bakit meron siyang parang, ano man tawag dito? Yung parang ito to. Bakit nilagyan pa nila ng ganun kung may ikot mo rin naman siya? So, ayun. Yun yung mga articulation. Sa kamay, sa arms, tapos yung bend and snap nila. Katulad sa Barbie. Siyempre, ang legendary na peg ng paa ng mga brats. Ayan Bugs! Ayan siya. Ang cute nila. Bakit kaya hindi nila nirelease si Maxwell? Si Berdine Maxwell. I think masyado na magiging obvious nga naman kung i-release pa nila. Pero I just hope na next time release nila para, 'di ba? I-position ko lang sila kasama yung isa-set up ko lang position. I-set up ko lang kasama yung mga brats natin na iba. Okay. Para katulad talaga dun sa series. Eto na sila. Sobrang cute. Alam mo yung dream bestie ko na Barbie. Ano na siya talaga. Parang si Berdine Maxwell na talaga siya. Tapos tingnan mo katabi pa nila yung mga brats. Ang mga brats siya. Tapos yung height nila. Same lang din yung regular size na brats. Tingin mo dyan. Paki mo. Ang cute! Cute nila. Sa setting likod, hindi ko nababaguhin yung hairstyle. As is na yan. Cute nila. Nakakagigil. Ang sarap tapakan. Charot. Cute nila. Sobrang cute nila, ma. Para sa thumbnail, pose. Sobrang cute nila. And yung quality nung ginamit na fabric dun sa damit, it doesn't feel cheap at all. Parang worth it naman lahat ng binayad ko. Ganon siya, mami. Tapos, hindi ko pala nasabi, yung ginamit na shoes, kaparehas nung sa first edition na Bratz. Eto siya. Ay, hindi pala. Wala dito. Pero yung first edition na second outfit ng first edition Bratz. Wait, kunin na nga natin. Eto siya, ma. Sobrang parehas. Sobrang same. Ay, ano pala. Ito tong kay Jade. Ito. Yung sa second outfit nila. Ay, parehas lang. Iba lang. Silver lang to. Parehas na parehas talaga. Sobrang talino nung napili nila na mold. Kasi kamukha nung sa cartoons. Very nice. Very nice. Very cutesy. Ay, hindi ko pa pala natanggal yung plastic, mami. Yan mo na. Pero overall, I'll give this 9/10. In fairness, worth it naman yung gastos sa pag binili mo tong mga to. I'm not sure kung available pa siya sa Orange app. Tignan nyo na lang siya sa ibang website. I think meron naman. Meron yan. Pero if you're a Bratz collector and fanin talaga kayo kasi ngayon, amats ko talaga yung Bratz. Kaya binili ko rin sila kasi para alam mo yun, full experience. Full experience! Hindi kasi pag
minsan lang kasi nangyari na nag-release sila, kaya ginrab ko na. Tsaka para, alam mo yun, pag sa TikTok, ganyan, happy-happy, ganyan. Antagonist. Siyempre kung may protagonist, dapat may antagonist tayo. May mga kontrabida tayo, mga, ha? Ganyan. Sobrang cute. Parang pansin ko, mas sturdy yung arms ng gantong model ng Bratz kumpara dito. Pero ayun. Hooray! Cute nila talaga. Charot. May bagong plastic. Alright, dito na po lang natapos ang aking video. Kung kayo po ay nag-enjoy sa panonood ng aking unboxing, don't forget to like this video and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para naman pag nag-upload ako, talaga namang updated kayo sa mga latest ganap and paandar ng aking channel. See you again on my next video. Bye-bye! Bye! Bye!